Nakakulong na po ang mga Diskaya. Hindi na po sila naka-cite for contempt. Kulong na talaga sila. So ito yun eh. Sabi dito. Marcos, arrest warrant out versus Sara Diskaya. Bakit si Michael B naman ata to? Hindi ata. President Ferdinand Marcos Jr. announced on Thursday that a warrant of arrest had been issued on controversial public works contractor Sara Diskaya, formalizing her custody and detention in connection with an alleged anomalous flood control project. Ngayon, alam nyo, sasaluhin talaga ng mga Diskaya to lahat. Sa totoo lang. For example, ano yung demanda sa kanya? Kung baka siya nakulong ngayon sa Davao Occidental, di ba? Yan ang takirong ob-ob na fake news pa. Paano ko nasabing fake news? Mamaya, malalaman natin. Ito yung pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula rito, binabati ko muna yung ating mga subscribers, mga suking tagapanood, suking commentors, at syempre pa yung ating mga bashers. Mga bashers, kagaya na sinasabi natin dito, gamitin din ninyo yung inyong karapatan bilang isang mamamayang Pilipino na mag-comment, mag-react, at magbigay ng opinion tungkol dito sa video na mapapanood ninyo kung talagang Pilipino kayo. Pero kung mga alien kayo, mag-comment pa rin kayo kasi si Boss Rek marunong yan makipag-usap kahit sa mga alien. Gets ninyo? Tuloy-tuloy tayo rito. Napakaganda po na pag-uusapan natin ngayon sapagkat itong si Takero, ito yung bumibira kay Senator Rodante Marcoleta na alam naman natin na si Senator Rodante Marcoleta ay isang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ito yung bibirahin natin kasi nung mga nakaraang video natin dito, yung mga bumabanat sa Iglesia ni Cristo kagagaya nila Mema sabi lang, yung binubog ng kanyang syota, Mirisi Gaba, buti nga sa inyo. At eto ngayon si Takero, masasabi natin, Mirisi Gaba rin ito, parang sinisingil na ito ng panahon at pagkakataon at siyempre ng langit. Bakit? Bakit ko nasabi yan? Mamaya malalaman ninyo. Kaya itong sinasabi ko, napakagandang balita ito para sa atin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mga kapatid, pero bago tayo magsimula rito, syempre, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang inyong likod, Boss Rek, ang Pilipinas. Ano na nga ba nangyayari sa ating bansa ngayon? Medyo matagal tayo nawala sa ere sapagkat sinabi natin dito na busy tayo ng konti. Pero ngayon, magbabalik itong si Boss Rek. Ang pag-uusapan natin kagaya ng napanood ninyo doon sa unahan na isang takero na fake news na om-om pa. Paano ko nga ba nasabing fake news? Kagaya na sinasabi din natin dito, mamaya malalaman ninyo pero bago natin panoorin yung video na yan, syempre, pasok muna natin si kapatid na BC Production! BC Production! Pasok! Yung bago na muna! Ito yung bago! Ito yun! Pilipinas. Ano na? Si Boss Rek dumating, mata ay gising, isip ay matalim, hindi takot sa ingay, di lulubog sa dilim. Sa mundong puno ng inggitan, paninira't bangayan, katotohanan ng sandata, hindi peke ang dahilan. Si Boss Rek ang babanat sa inyo, harap-harapan, direkta ang punto, hindi nadadala ng takot, hindi rin nabibili ng biro. Sa bawat salita, may paninindigan, may bigat ang bawat linya, hindi kailanman uurong, hindi kailanman titigil sa laban. O diba? Ang galing! Gawa yan ni kapatid na BC Production. Maraming salamat sa iyo kapatid na BC Production. At tuloy-tuloy po tayo rito sa pagtulong natin sa kanya. Kung nakikita po ninyo, naka-plus lang dyan yung GCash number ni kapatid na Vince Catley. Ngayon, kagaya ng sinasabi natin dito, kung hindi po kayo sigurado, ipiin po ninyo or tawagan ninyo, i-text ninyo yung numero na makikita ninyo dyan sa ating screen. At alamin ninyo, i-confirm ninyo kung totoo nga ba itong sinasabi ni Boss Rek dito. Ngayon, pagka sinabi ni kapatid na James Catley na hindi yan totoo, fake news yan, si Boss Rek, i-stop natin ito. Pero sa ngayon, kunti na lang po ang kailangan natin para mabuo na yung kanyang 5,000 plus na sana po bago dumating yung December 29, kalinsabay po ng kanyang kaarawan, December 29 din po, mabigay na natin yung kanyang hinihiling na isang tablet. At panawagan po sa lahat ng mga kapatid, kung gusto po ninyo magkaroon ng kanta na kagaya ni Boss Rek, kahit hindi po kayo nagbablog, pwede rin po personalize. I-PM na po ninyo si kapatid at gagawan po kayo sa pamamagitan po ng VC Production. At pakisubscribe na rin po yung kanyang channel bilang tulong po natin sa kanya at kanyang mga content, suportahan din po natin. Ngayon, tuloy-tuloy na tayo sa ating pag-uusapan. Yes, Boss Rek, as usual, meron tayong listahan dito. Meron tayong mga babatiin na medyo kukunti lang muna ito
sa ngayon, pero kagaya ng sinasabi natin, yung hindi natin nabanggit noon sa ating mga shoutouts ay eto na, babanggitin natin. Kaya maraming salamat po sa inyo. Congratulations po doon sa mga mababanggit natin at syempre doon po sa hindi pa mababanggit, pagpasensya na po ninyo. Ito na, shoutout from lokal ng Nalrombuan. Galing po ito kay kapatid na Danilo Rivera. From lokal ng Saranay, Metro Manila North. From kapatid na Roberto C. Mendoza. Shoutout po sa inyo dyan kapatid. Ito ba, from lokal ng Maribeles, Bataan. Shoutout po kay kapatid na Sam Mihurada. From lokal ng Concepcion 1, Marikina City. Shoutout po. Galing po ito kay kapatid na Richard Kayabyab. From distrito ng Naga City. Shoutout po sa inyo. Galing po ito kay kapatid na Abid Frondes. From lokal ng Fatima, District of Sarangani Province. Shoutout po, kapatid. Galing po ito kay kapatid na Filmar Navidas. At last but not the least, from lokal ng Parang, distrito ng Marikina City. Galing po ito kay kapatid na George Aplaca. Shoutout po sa inyo mga kapatid. So, Boss Ray, yan lang po muna ang shoutout natin ngayon. Kaya doon po sa hindi pa nabanggit, pagpasensyahan na po ninyo at huwag kayong mag-alala. Sa susunod ng mga video natin, yan ang isusunod natin dito. Kagaya ng sinasabi natin dito, first come, first serve po tayo. Kaya, Boss Ray, back to you! Bago natin bigyan ng malupitang reaksyon itong ob-ob na ito na fake news na Takero, panoorin muna natin yung kanyang mga sinabi noong medyo okay pa itong ob-ob na ito. Si Senator Rodante Marcoleta yung kanyang sinasabihan dito, kaya bago tayo mag-react, mas mabuting panoorin muna natin ang video at mamaya magbibigay tayo ng malupitang reaksyon. Kaya ito na, i-play na natin yung video. Pag-usapan ngayon natin to, no? Kasi medyo ngayon lang nag-sink in sa utak ko itong masalimuot na posibleng mangyari nga po dito sa ating paboritong senador na si Wigman, na si Rodante Marcoleta, na worst case scenario, pwede po siyang makulong ng 6 na taon at perpetual disqualification sa lahat nga po ng posisyon sa gobyerno. So pwede po siyang matanggal bilang senador dahil po sa kanyang kalokohan. So ito, nabasa ko po kasi ito, no? Batas Pambansa 881. So sabi dito, Omnibus Election Code of the Philippines. O diba? Ito, any person found guilty of any election offense under this code shall be punished with imprisonment of not less than 1 year but not more than 6 years. And shall not be subject to probation. So malinaw naman na kung sino man ang lalabag dito po sa code na to, makukulong po ng 1 year to 6 years. Oh. So sabi dito, in addition, the guilty party shall be sentenced to suffer disqualification to hold public office and deprivation of the right of suffrage. Oh, so pati rin pala ito, disqualification to hold public office. So kung siya po ay senador, hindi po na po siya pwedeng maging senador o kahit saan posisyon man sa gobyerno habang buhay. O, diba? So actually may fine pa nga yan eh. So ngayon ano ba ito sinasabi dito? So ito nga po yung Omnibus Election Code na nilabag nga po ni Marcoleta. So ito yun, no? Omnibus Election Code BP 881. O tama ito rin yun eh. O, BP 881, ito rin yun. O sabi dito, Omnibus Election Code Section 107 requires every candidate and treasurer of political parties to submit full, true, and itemized statement of all contributions and expenditures in connection with the election. So, gets ko na mga kababayan. Kasi ang akala ko lang kasi dito, sisitahin lang si Marcoleta, papagalitan lang si Marcoleta ng COMELEC. Yun naman pala mga kababayan, no? Matindi palang penalty nitong katarantaduhan ni Marcoleta na hindi nga po pag-declare ng tamang sose. Mayroon pa tayong isang panunuorin at mamaya sabay-sabay nating bibigyan ng malupitang reaksyon. Kaya eto pa yon, Takero, ipasok mo na yan! Kasi hanggat wala pa tayong nakikitang senador o congressman na nakakulong, hindi po natin maiiwasan na mag-isip ang taong bayan. Well, tayo alam naman natin na tayo po talaga nakasuporta tayo ng presidente. Nakasuporta tayo ng presidente. Pero hindi natin maiiwasan na mag-isip yung mga tao na magtanong na bakit hanggang ngayon wala pa rin congressman at mga senador ang napapakulong. Ako kaya ko maghintay. Basta matuloy, kaya ko maghintay. Pero yung mga neutral, yung mga spectator lang, yung mga tao lang pakialam sa politika at mababalitaan na nakulong na ang mga diskaya, hindi natin maiwasan na magtanong sila kasi valid po yung question nila. Kasi tandaan po natin, hindi po matutupad ang isang scheme ng nakawan kung walang conspirator. Hindi po ako maniniwala, pati rin po kayo, hindi rin kayo maniniwala na makakapagnakaw yung mga yan nang sila lang, na ang mga diskaya lang. Ano yan? Paano nakakuha ng budget yan? Siyempre may insertion yan.
Di ba may proponent po yan? Okay. Ngayon, alam nyo, sasaluhin talaga ng mga Diskaya to lahat. Sa totoo lang. O for example, no, ano yung demanda sa kanya? Kung bakasyon ako ngayon sa Davao Occidental, di ba? Ngayon, ito na yung malupitang reaksyon natin dito. Sa unang video na napanood natin, sinabi niya rito na makukulong daw pati si Senator Rodante Marcoleta sapagkat nagsinungaling daw ito. Ngayon, ito yung masasabi ko sa iyo, takirong of kang fake news ka. Malalaman natin mamaya at aalamin natin kung bakit ko nasabing fake news itong si Takiro. Kung makikita ninyo, ayan, nakikita ninyo dyan, yung screen na yan, nandyan sa ospital. Kaya ako nasabing mirisi ka ba? Kung mababasa ninyo yung caption dyan, first dialysis session. Kaya eto na yun sinasabi natin dito. Lahat ng bumabatikos sa Iglesia ni Cristo, kasama na yung mema, sabi lang na binugbog na kanyang nobyo, maraming salamat sa mga nangyayari sa inyo. Hindi po ba? Baka sabihin na naman ninyo, masama ang ugali ni Boss Rick kasi nasa ospital na ngayon tao, babanatan nyo pa. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag dahil sa mga ginawa nila na hindi sila magbayad. Lalong-lalo na sa ating mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kung mang-alipusta ito, kung napansin ninyo, doon sa kanyang mga sinabi tungkol kay Senator Rodante Marcoleta na makukulong si Senator Rodante Marcoleta or matatanggal sa serbisyo bilang isang senador, of ka. Sabi mo lang yun. Gumagawa ka lang ng konklusyon, gumagawa ka lang ng opinion, gumagawa ka lang ng content para meron lang mapanood yung iyong mga subscribers. At isa pa, inamin niya na talagang supporter na siya ni PBBM. Hindi naman kaila sa amin, of. Na kahit anong gawin mo, lumalabas talaga yung pagkabayaran mo. Kitang-kita naman sa pananalita mo pa lang. Kasi kung matino kang tao, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, kung matino kang tao, bakit ka kakampi sa isang bangag, sa isang ngiwi? Napansin ninyo, itong mga supporter ni PBBM, puro may mga diferensya ito. Yung may maalis siyang ngiwi, may kongresis ng ngiwi din. Ito nabubulol ako sa'yo. Ito si Takiro, mangingiwi din ito pagdating ng araw. Bakit? Nagda-dialysis na ito. Nagbabayad na, hindi ka alam ninyo mga kapatid, mga kababayan at mga boss, hindi ka dadaan sa isang dialysis kung hindi malala yung iyong sakit. Hindi po ba? Eto, nagsilabasan na yung mga sakit nitong mga of na ito. Si Boss Rick, matanda na, pero malusog. Kayang-kaya pa natin makipagbraso kahit kanino sa mga vlogger, sa mga of. Pero itong Takiro na ito, sa tingin ko ito, mas bata sa akin ito. Pero kaya-kaya ko pataubin ito. Magsama-sama kayo lahat, pag-uumpugin ko kayo. Kayo na lahat, gusto ko kayong lahat eh. Para isa lang yung makuha ko sa inyo, solve na ako. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kaya mga kapatid, mga kababayan at mga boss, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking munting channel, palakihin po ninyo. Palakihin ninyo ang aking channel para mapansin tayo ng mga of ng mga vloggers na yan. Kasi kung ganito lang kaliit yung ating subscribers, sasabihin lang nila, wag muna natin pansinin yan si Boss Rick, baka sumikat pa yan. Kaya gusto ko rito mapansin na nila eh. Di ba? Mga kapatid, mga kababayan, na-gets ninyo? Kagaya na sinasabi nitong of na si Diskaya raw, saan nakakulong? Kung hindi pa naman of ito, nakakulong daw sa Davao Occidental. Paano ko nasabing fake news ka? 101% wala sa Davao Occidental si Diskaya. Alam mo ba kung saan? Opo, nando sa Lapu-Lapu City, Cebu. Paano ko nalaman? Mayroon tayong kasama doon sa loob ng BGMP of ka. Paano ko nalaman? Alas 2 ng madaling araw, dumating yan doon sa Lapu-Lapu City, Cebu. Itanong mo kay Congressman Ahong Chan. Kung hindi ka of, kung kilala mo yun. Kung hindi mo kilala, kay Cindy Chan, yung asawa ni Congressman Ahong, na yun ay mayor ngayon ng Lapu-Lapu City. Gusto mo pa ng kaalaman? Kung hindi ka pa sigurado, pumunta ka pa doon sa barangay captain. Sa anak niyang si Daday, kung tawagin, Daday Chan. Yan yung barangay captain doon, na malapit. Imposible hindi niya alam yun. Para mapatunayan ko sa'yo na fake news ka, Davao Occidental. Talagang kinukunik mo, pilit mong ikukunik yung Davao. Nasa Lapu-Lapu siya. Opo. O mga kapatid, mga kababayan, mga boss, kung nandyan pa kayo, lumayas na kayo dyan kay Takiro. Alam yan. Puro ka fake newsan ang alam yan. Namamalat ako rito, hindi ako nagagalit. Pero pagka ito si Takiro, maging regular sa kanyang pagdadialysis. Nako, yung taba mo, sabi ko sa'yo, tusugin ko lang ng karayom yan, wala na. Hangin lang yung taba mo. Ito si Boss Rick, medyo mataba, pero matigas ito. Matigas ito. Kahit bato, kahit yung nagkatawang bato, isabak nyo sa akin yun. Huwag lang kami magbugbugan sa mukha kasi yung mukha nun, hindi ko ba binubugbog, mukha ng gulpi. Wag na, lugi ako ron. Kayo na lang, magsama kayo pag uumpugin ko kayo. Mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Kaya sabi ko rito, mirisi gaba. Kayong mga of ng mga vloggers na tumitira sa Iglesia ni Cristo, mag-iingat kayo. Kasi darating ang panahon talaga sisingilin kayo. Eto na yun. Eto yung patunay ngayon. Nando siya, proud na proud pa. Nag-post, bakit siya nag-post doon sa ospital? Siyempre maawa, makita mo yung comment doon. Pagaling ka, idol.
Yan yung mga sinasabi doon ng mga ob-ob ng mga subscribers, ng mga commentary, mga subscribers ni Boss Rick dito, hindi yan mga ob-ob. Di ba? Oh. Tama ba ako mga kapatid, mga kababayan, mga boss? Sabi sa inyo, may tama ako eh. May tama ako rito, pero tatamaan sila sa atin. Ito yung sinasabi natin dito, pagka ang Diyos nang gumalaw, isa-isahin kayo. Nagsimula kay Mema Alicia na binugbog ng kanyang ex. Ito naman, hindi ko alam kung sinong gumulpi nito at biglang nagpa-dialysis. Isa-isahin natin yan. Mayroon pa dyan susunod, yung Bullfrog, 0.0, at saka lahat kayo, lalo yung asong ulol. Malapit na kayo pag ang Diyos na ang naningil sa inyo. Sirain nyo ang Iglesia ni Cristo. Sirain ninyo. Pag nakita ko kayo, pag nakita kayo ni Boss Rick, yari kayo. Yan ang sinasabi natin dito. Bibirahin at bibirahin ko kayo. Maingay kayo dito sa social media, mag-iingay din si Boss Rick dito sa social media. Bakit? Hindi naman kasi kayo magpapakita ng personal. Alam ko yan. Kasi mga duwag kayo, mga obob kayo, wala kayong mga balls. Ako, dala-dala ko yung balls ko kahit saan. Nasamba ko ngayon. Hindi ko nga alam kung anong lugar ito eh. Pero sigurado ako, dala-dala ko yung balls ko. With that, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, sana nag-enjoy kayo rito at natuwa kayo sa binalita ko rito. Kahit kukunti lang. Mahaba yung kanilang video, pinutol ko na lang kasi walang kwenta. Ito yung may kwenta. Yung nasa ospital siya, yung picture na nakita ninyo, nagdadialysis. Magandang balita yan para sa atin. Ako natutuwa. Bakit? Yan yung sinasabi natin dito, mirisi gaba. Sa totoo lang, sa Iglesia ni Cristo, wala pong gaba. Mirisi meron. Gaba wala. Bakit? Ano ibig sabihin ng gaba? Kumbaga, tradisyonal na lang yan ang sinasabi ng mga tao. Pagka naparusahan ka, kaya ang tawag dyan talaga sa Biblia ay parusa. O yan na yun. O, pero mirisi. Ha? With that, kagaya na sinasabi natin dito, sana po nag-enjoy kayo. Mag-iingat po tayong lahat. Pero lang sa mga taong, ob. Ang ganda ng tugtog, oh. Sige, Pilipinas! Ano na? Busy Production! Andito na si Boss Rick, nakatingin, nakabantay. Of vloggers, huwag sanang magkamali. Makinig kayo, bawat salita, bawat galaw, nakikita na susubaybayan. Di bago sa amin ang paninira, pero tandaan, Boss Rick lang ang katapat nyo. Kahit sino at kahit kanino, walang makakalusot. Klaro yan! Bawat kilos nyo ay nasusubaybayan, walang makakalusot. Of vloggers, isipin ang bawat pahayag, katotohanan ay may timbang. Di basta-basta mawawala lahat ng galaw nyo. Boss Rick ang nakamasid. Tandaan, Boss Rick lang ang katapat. Bawat paninira, may tingin na nagbabantay. Of vloggers, mag-ingat sa bawat hakbang, walang makakalusot. Nakikita sa dilim ang bawat galaw. Pilipinas, ano na? Huwag mong isipin na di namin alam. Bawat plot twist, bawat kwento, sinusundan namin. Isipin ang epekto ng salita. Di kami titingin lang, kami ay nakabantay. Boss Rick lang ang humaharap, malinaw ang laban. Ang bawat hakbang nyo, sinusubaybayan ng matalas na mata. Bawat post, bawat video may timbang sa amin. Huwag masira ang reputasyon nyo, kami ay nakabantay. Di basta-basta luluhod. Boss Rick lang ang katapat, walang puwang sa pandaraya. Huwag kayong magpatalo sa ingay ng kalaban. Bawat salita ay may kasamang responsibilidad. Of vloggers, tandaan ang bawat galaw, kami ay nakabantay. Boss Rick lang ang haharap. Tandaan